Subway kami guys, pupunta kami muna sa The Vessel. Strategic yung ginawa namin na itinerary ngayon para puro talagang lang kami ngayon guys. makumpleto namin. Puro Subway lang tayo ngayon. Dito sa New York City Subway, pwedeng gamitin yung GCash up to 3 taps kaya pwede yung ganyan, pasa-pasa. Sakay na tayo, jump pack. Jump pack guys. Rush hour. Rush hour. Guys, rush hour ngayon. Grabe. Kasama natin mga local. One stop lang dun sa kinabahan namin. Yes. Dito tayo sa Hudson Yards. Ang tarik pala dito guys. Kaya nga, tapos magpa-fast lane ka. Oo nga, ang tarik. First time yung naka-experience dito ni Den ng escalator na ganito katarik. Tingnan nyo guys, yung mga tao. Para nakaslant na sila ng 35 degrees. Guys, kung may time pa kami makapag-Central Park, sana makita natin doon yung area na merong tile sa ceiling. Oh, ito na. Grabe, honey. Grabe, guys. Totoo Alam nyo, pala. fun fact dito sa The Vessel. Totoo pala, honey. Ano siya? Isa siyang iconic area dito talaga. Grabe. Sa New York. Ang ano niyan, ang pinakamaganda dyan, pag nandiyan ka, tanaw na tanaw mo yung Hudson River. Ah, talaga? Oo. It's ano siya, very convenient guys kasi lalakarin lang ninyo or ite-trend. Open siya ngayon sa mga New York residents. Ah, pero open siya, honey. Ayun, no? Yeah, kailangan may ID ka. New York residents. Kailangan may ID ka. Meron palang umaakyat, oh. Oo, tapos naka-ano yan, naka-net na siya. May mga net na. Oo nga. Tapos restricted area, meron lang area na pwede kang akitan. Tapos yun lang yung pwede mong i-view. Kasi ito, nakita nyo open na open pa tong side na to. Hindi yan accessible. Oo. Bakit ginawa yan? Art? Art siya. Tsaka ano, para ma-view mo nga ito, yung Hudson. Grabe, yung ganda niya, honey. Guys, dito sa tabi, as in, ito yung The Vessel, tas ito ako, merong ganitong structure, pwede kang mag-relax. Tapos ito, tanaw mo yung Hudson River dito sa gilid. Diba? Alam mo, mukha siyang beehive, honey. Ano siya, originally, hindi talaga The Vessel yung name niya. Beehive? Hindi. Ano? The Vessel talaga. Kasi yun yung ginawa na habang construction, kailangan kasi may pangalan. Tapos dapat to follow na lang yung totoo niyang magiging pangalan hanggang sa, yun na lang yung ginawang pangalan. Kasi nga maganda din. It's supposed to mean vessel or ship or basta sasakyan, vessel, ganyan. Tapos ang goal niyan, mamangha ka talaga sa metal architecture. Tapos overlooking yung Hudson River. Dito kasi sa New York, very iconic din yung Hudson River kasi before, ang Hudson River kasi yung sentro nila of trade and industry. Di ba mga dati yun talaga? Kasi nga doon dumadaan yung mga barko eh. Correct. Para sa trading, tapos diba? ngayon, itong Hudson Yard, very modern and urbanized. Mahal tumira dito. Oo, isa to sa social na area. Talaga? Oo, dito sa New York. Yan. Nice, ha? So yun guys, tara, na-explore na natin tong area na to. Napakita naman na namin sa inyo itong iconic na The Vessel. Let's go na sa ating susunod na entry. Guys, alam nyo dito sa Amerika, sa New York itself. New York ba? Oo. Lahat sila mga revolving door, napakarami. At saka meron sila mga push door, pero sinasabi talaga nila na please make use of the revolving doors. Kasi ano pala yan, very important pala yan dun sa structure ng building. Talaga? Oo, kasi di ba dito nga sa New York sobrang dito tayo, tingnan mo sa likod. Ayun yung revolving door. Di ba? Lahat halos ng building nila may revolving door kasi it controls daw the airflow. Kaya pala mahigpit. Mahigpit siya. At the same time, pagpasok ng tao, kasi pinupush lang din yan eh. Diba? Nandito na tayo sa Grand Central Terminal. Okay guys, sa Grand Central Terminal ang tawag dito. Guys, alam nyo bakit? This is not just a station. Alam nyo kung bakit terminal? Ang terminal kasi, dun siya nagsisimula or dun siya nagtatapos. Pupuntahan natin guys yung Whispering Wall. Actually, it's not magic. Oo, sabi nila yung Whispering Wall, di naman daw magic yun kung bakit nag-whisper at narinig. It's simple acoustic. Talaga? Science pa din. Ang ganda dito guys. Oy, eto yung ano. Ay, grabe. Let's go, let's go. Constellation. Yes. Ay, totoo pala talaga, honey. Oo. Ang ganda niya. Baliktad daw pagkapaano niya. Baliktad daw yung pagkamapa niya. Tapos ang sabi, yan daw yung nakikita from heaven.
Oh, di ba? Shala talaga ako. Shala. Ito ba yung whispering? Ito na yung whispering mo, honey. Ito na yun. Oo, yan yung Yan whispering. yung whispering mo. Correct. Patayin ni Den yung mic niya. Ako yung Patay mo yung mic mo. magsasalita. Oo. Patay mo yung mic mo. Ayan, patay na yung mic mo. Patay na yung mic mo. Oh, guys, ito na. Patay na yung mic ni Den. Go. Lakasan mo, honey. Hi guys, subscribe to our channel, Ben and Berto. Ang kulit! Ang galing! Ang layo niyan, guys, ha? Sobrang layo niyan, ha? Ako naman. Ay, marami palang kainan dito, honey. Kaya nga, may mga restroom din. Ah, talaga? Ayun, pwede pala tayo Ayan guys, may mga restroom dyan ha. Dito sa baba guys, nandito yung mga tracks ng mga mismong mga trains. Tara, punta na tayo sa main concourse. Grabe guys. Ang ganda. Totoong majestic to. At alam nyo guys ha, etong Grand Central Terminal, talagang napakatagal na nito Grabe. na nandito, as in. Alam ko lang to sa Marvel, Diba? sa Avengers. Ayan, oh. Guys, may isang peculiar dito. Tingnan mo. Ang time ngayon guys ay 12:02. Oh. Pero yung time dun sa Opal is 12:03 na. It's meant to be 1 minute in advance para doon sa mga nagmamadali, at least maiisip mo na hindi ka pa rin late. Hindi ka pa rin late ng 1 minute. May palugit. Sakyan, Tawag ng palugit. palugit. Grabe, guys. Tingnan nyo tong Ang ganda. grabe, majestic. Grabe guys, ito yun. Dito tayo, dito yun. Ito. Grabe, ito yun. Ito, yung iconic Vanderbilt na. Avenue. Ito na yun. Grabe, oo. Guys, nandito na kami sa Scene Avengers. Layo kami ng konti para ma-appreciate natin yung Grabe. landscape. Ito guys, yung mga inawasak-wasak na mga alien. Grabe OMG. guys, ito na yun. Yan yun. Yan yung iconic scene, honey. Diyan sila nag-Avengers Assemble. Tapos Kaya doon lumipad si Iron Man, no? Sa Chrysler, di ba? Grabe. Ito yun, honey. Boom. Astig. Ang ganda. Guys, gusto ko sanang may lumipad na kalapate para pag picture, dramatic. Sabi ko kayo din, palakpak siya. Guys, nandito tayo sa New York Public Library. Guys, itong New York Public Library, literal siya na library talaga na mga New Yorkers, nagpupunta talaga sila dito to read. Alam mo yon. So, kailangan tahimik lang talaga tayo. Pero, mayroon daw ditong access, wifi, restroom, ganyan. Marami kang makikita dito. It's very iconic daw yung architecture nito sa loob. Pero mayroon tayong pinunta dito. Tingnan natin, guys. Tingnan natin kung makasasuccess tayo dito. Ha? Kaya nga. Tara, let's go. Libre lang dito, guys. Kaya Tara. nga. Para Nice makita library kasi natin to. yung sinasabi namin na Oh my gosh. Napakaganda treasure. dito. Tingnan natin. Dito tayo papasok sa Treasures the Polonsky Exhibition. Yan. Ito na siya. Guys, Oh my ito gosh. original Winnie the Pooh, guys. Oh, talaga? Oh, yan yun. Original Winnie the Pooh. Oh my gosh. And friends. Meet Winnie the Pooh and Friends. Ito ang real-life stuffed toy na naging inspiration para makakreate ng cartoon na Winnie the Pooh and Friends. Ginawang animated story yung book based sa imagination ng anak niya. Kasama dito sila Tigger, Kanga, Piglet, and Eeyore. Guys, nandito sa museum na to, yung Shakespeare's first volume. Ito siya, guys. Ito yung unang-una niyang collected edition. It is regarded daw na most important book in all of the Grabe. English literature. Grabe. Nasa harapan natin, guys. Kaya nga, Why? yan na yan. Yan na yan talaga. Grabe, Kasi guys. kilala natin si Shakespeare, di ba? Sa Romeo and Juliet, ganyan. Guys, ito tingnan nyo. Bible. Ano yan? 1400s pa yan. 1455 pa yan, guys. Yung Bible na yan. Wait lang, ito ba yung Ito ba yung infamous na Bible? Oh my God, guys. Ito pala yung Gutenberg Bible. Oo. Per page yan, sobrang mahal, honey. Oo nga, kasi Nakikita ko nga- yan sa Pawn Stars. Kaya nga Na Gutenberg Bible, kinilabutan ako, honey.
very iconic tong Bible na to. Kung hindi ako nagkakamali kasi, tungkol yan sa printing eh. Oil-based ink and mechanical printing press enabled the mass production of nearly identical text. Yun, tapos inisa-isa nila yan, yung single page ng Gutenberg Bible. Nag-range siya ng $50,000 to $150,000 US. Grabe. Tapos yung isang buong libro, maabot ng $4.5 million. Grabe guys. Sabi sa'yo, honey, ang mahal niyan eh. Napanood ko yan dati sa Pawn Star. Natuwa lang ako guys. Nice to know. Tapos nakita ko siya ng pero hindi ko na-expect na nakakita ako dito ng Gutenberg Bible. Ang galing, di ba? Sabi ng mga New Yorker na travel vlogger, isa daw sa mga must try dito na food yung Los Tacos Numero 1. Kaya Punta natin yung guys. Layo ng nilakad natin. Yeah. Nginig na ako sa gutom. Guys, orderin namin na lahat ng tostadas. This is the original Mexican Coca-Cola. Sabi nila, must try daw talaga to kasi ibang klase daw talaga tong Coke na to. Grabe, first time. Masarap naman siya, pero lasang Coke pa rin. Guys, meron kami cactus. Yan, adobo. Cactus, chicken, and beef. Oh. Mama muna. Sige. Ayun yung adobo. Marinated. Ano pa? Parang siyang adobo natin, Kaya diba? Nginig na ako sa gutom. Grabe. Cactus yan, guys. Cactus. Grilled cactus. Grilled cactus. Healthy yan. Kasi ano yan, halaman yan eh. Lasa. Lasa. Ano? Madulas. Hindi, pero masarap. Cactus yan hindi aloe vera. Grabe. Masarap siya. Okay. Sarap. Guys, iba talaga yung lasa ng Mexican tacos. Hindi ko pa nakain to ever sa Pilipinas. Diba? May iba siyang aftertaste na masarap eh. Kahit mga Mexican, parang citrusy na sa mga Mexican na restaurant. Oo. Hindi ko pa nakakain to sa Pilipinas. Meron pa tayong kalahating part ng ating pasyal ngayon. Meron na naman kami fuel ni Den. Naratata naman kami. Ikutin namin buong Central Park. Ito, umuusok. Kulit, no? Umuusok yung sahig. Nag-decide kami ni Den na mag-train na lang papunta doon sa Central Park. Pwede naman lakarin pero mas makakatipid kami ng mga 10 minutes pag nag-train. Tsaka yung yung pagod. Okay, pagod guys. Anong day na natin ngayon, honey, sa Amerika? Day 12. Day 12 na namin guys, wala nang jet lag. Wala nang jet lag. Grabe talaga yung jet lag, totoo yun. Yung ang jet lag na, parang mga 5 days. After 5 days, okay na kami. Kasi sabi ni Google, 1 day na recovery mo per 1 hour na time zone difference. Eh di ba, itong New York, 12 hours time zone difference. Actually, so 12 days. 16 hours siya eh. Kasi nga may 5 hours pa tayo na layover. Kung ano lang yung time difference. Okay, time difference. Oo. Okay. So, yun guys. Kaya so parang medyo tas 14 days lang kami dito, tapos yung 8 days na yun, naka-jet lag ka, di ba parang antoxic. Pero kaya naman kasi nag-enjoy naman kami. Yung nag-day 4, okay na kami ni Berto. Pero wala na ang jet lag talaga ngayon. Wala na. Pero grabe talaga nung unang-una, 8 hours ako natutulog. 8 hours kami natutulog. Tapos pagdating ng 3 p.m., may isip ng utak mo 3 a.m. sa Pilipinas. Bilang, grabe naantok na ako Talagang groggy. Zero energy. Tapos sobrang puyat yung pakiramdam. Kahit totoo pala. Meron kang complete sleep and rest talaga. Kasi yung mga first day itineraries namin dito, very chill lang eh. Dito lang. Pero alam mo yun, pagka talagang eto na, ni-inception ko kay Berto na alas 3 na kasi sa Pilipinas kayo eh. Parang maya-maya. Pero ngayon, kahit na ganun, naka-adjust na kami. Like, anong oras sa Pilipinas ngayon? Okay, gabi na ngayon. Or umaga na ngayon. Chill naman kami. Tama, guys, tingnan nyo to.
Tawag nila dito, Bryant Park. Yeah. Very nice park yan. Marami siyang upuan. Tapos marami activity dyan eh. Oo. Per season may mga activity dyan. Ang ganda, no? Ganda. Meron silang park. Tapos ang park na yan, napapaligiran ng mga skyscraper. Oh guys, ito na yung Bryant Park. Ang ganda, oh. O, diba? Grabe yung mga ano na, oh. Kasi nga, spring na eh. Kaya nga, it's already spring. Ang ganda ng weather, guys. Maaraw na maaraw siya. Medyo malamig. Para kang naka-aircon. Tapos maraming bulaklak dito sa Bryant Park. Anong medyo malamig? At meron silang gitna na honey, oh. Ang ganda. Ang ganda dito sa Bryant Park. Picture nga tayo. Ang ganda. Ito rin guys, yan o, daming mga ibon, madaming mga upuan, tambayan, maraming mga kumakain, maraming mga ano lang, simple meet up, ganyan. Hirap hanapin ng subway entrance, guys. Kasi tingnan nyo naman, nandito siya. Tapos nakatago siya dito. Ayan siya. Di ba? Paano Pero siya pag ganyan, makikita? pag nakita mo daw yung bilog na yan, oo nga. subway entrance yun. Guys, ito yung sa mga movie, sa mga pictures. Ito yung street na sikat eh. Guys, may squirrel. Ayun siya, ayun siya. Ayun siya, umaakit sila. Hala, 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 hala. Hi. Hi. Oh my God. Hi. Oh, yes. This is my wife then. We have a YouTube channel. Please subscribe. Hi. Ang cute niya. Halika na, isa tayo. Baka kagatin tayo niyan. Isa tayo. Kulit. Tuko. Hok. Parang ganun. Sabi niyan, nye. Ho! Filipinos! Give me peanut. Peanut ba yung pinakain nila? Acorn. Give me acorn. Nax, acorn. Spell acorn. Alam ko guys, meron sa Klook yung Central Park na mga ride. Check nyo na lang. Tapos kung meron at gusto niyo magpabook, huwag niyong kakalimutan na gamitin ng... Berta Klook. Yes. Ito na siya, guys. My God. Yan na yun. I'll never find the words, my love, Ganda. to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Grabe guys, nandito na kami sa Bethesda Terrace. Perfect. Perfect timing. Wow. May nagpe-perform, guys. May nagpe-perform dito, guys. Grabe, ang galing sobrang niya. galing niya kumanta. Kaya nga. So, what's unique about this Bethesda Terrace is ito daw ang nag-iisang tiled ceiling na man-made tiled ceiling made up of 15,000 different tiles from England. Diba guys? Tapos never itong na-restore until 2007. Nung na-restore nung 2007, ganyan na yung itsura niya. Diba? Guys, yung mga mahilig manood ng movie, very familiar tong lugar na to. Kasi ito yung isang scene sa John Wick. Diba? Kanya, talaga. Ito yun, honey. Guys. Diba? Actually, dyan sa Bethesda Terrace, nandito na kami sa tapat netong Bethesda Fountain. Very significant tong Bethesda Fountain na to kasi ito yung kauna-unahang na-build dito sa Central Park. At ito ay gateway. Fresh water ang dinulot dito noong 1800s. Oo, talaga? Ano siya, treatment siya actually from cholera because US dati, New York City is suffering from disease called cholera. Waterborne yun na disease eh. Matinding diarrhea, ganyan, and dehydration. So dito sila kumukuha ng fresh water nun. Ang galing, di ba? So literal siya na nag-save ng maraming mga tao. Kaya eto, tinatawag din siyang angel of water. Oh, nice. Yan. Yung nasa pinakatuktok na teka. Oo nga, no, may angel. Oo. Alam nyo guys, dito sa Central Park,
parang lahat ng mga nakikita mo, aesthetic siya eh. Kasi man-made park to. Ginawa to dito sa New York City para pagka nandito ka, para ka daw nasa painting. Wow! May pag-ganun pala si Berto. Nakakabigay ito ng kakaibang vibes, di ba? Di ba? May romantic vibes, ganyan. May kumakanta kanina ng love song. Nag-e-echo dun sa ceiling tiles. Grabe, ang ganda. Papunta sa train station at magko-conclude na sana ito dapat aming Central Park. Sabi ko malayo yung John Lennon, wag na nating puntahan. Ito siya. Ito siya. Strawberry Fields. Oh my gosh! Ang galing! Ito. Kinig muna tayo. Imagine. Kinig muna tayo. Love like ours will not die. Grabe guys, napaka-romantic feels dito. Parang, ano ba yun, pag mayroon kayong liligawan, Dito nyo dadalhin. Parang feeling ko mapapasagot nyo. O kaya may mga anniversary ganyan, magpo-propose, ganon. Grabe. Alam nyo guys, madali lang dito mag-navigate sa New York eh. Gamitin nyo lang yung subway. Mula dun sa Central Park guys, papunta kami dito ngayon sa very famous na headquarters ng Ghostbusters. Correct. Siyempre, nandito na tayo sa New York. Puntahan mo na yun talaga. Kasi halos lahat reachable by ano eh. Kaya nga. By train, ay by subway, galing. Parang itong pasyal natin, related lang sa mga movies, no? Kaya nga. Kasi they're known for ganun talaga eh. Di ba? Itong New York. Kaya nga. Super ang ganda ng building na yun, Berto. Grabe yung building na yun, no? Aesthetic. Aesthetic? Parang puzzle. Guys, nakarating na kami. Ang galing! Ang dami nagpapapicture dito. Pero Kaya guys, nga, puntahan natin kung ano yung tsura ng loob. Ito. This is the actual exact exterior shot for the Ghostbusters movie, guys. Totoong fire station talaga siya, guys. Yes. Hinahanap ko yung Ecto 1 kanina kung nasa loob. Wala. Siguro nagpa-car wash. Pero kami nakita dito, parang sa Chicago. Ang galing. Ang galing, no? Ang galing. Parang na tayo nagpunta ng Chicago, honey. Guys, we're here sa Oculus. Ang ganda nito. Yeah. Salamat sa inyo guys sa pagsama sa aming US Travel Series. See you on our next adventure. Bye!